Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, sikat si Lolo Badong bilang pinakamagaling na sabongero. Ang kanyang manok, si Itim, ay hindi pa natatalo ni minsan. Malakas matalim ang tare at tila may kakaibang liksi na parang hindi pangkaraniwan. Ngunit may isang bagay na ikinababahala ng mga taga-baryo. Tuwing may laban si Itim, may misteryosong nawawalang hayop sa kanilang lugar. Mga baboy, kambing, at minsan pati aso. Laging duguan ang paligid, pero walang bakas ng kung sino ang may kagagawan. Isang gabi, sinundan ni Gardo, apo ni Lolo Badong, ang matanda papunta sa kanilang lumang kamalig. Napansin niyang may dala itong isang mangkok ng dugo at inilapag sa sahig ni Itim. Hindi ito karaniwang pagkain ng isang manok. Sa takot at pagtataka, pinanood niya kung anong mangyayari. Laking gulat niya nang biglang lumaki si Itim. Ang dating manok na matikas ay naging isang nilalang na may matulis na pangil, mahabang kuko at nag-aapoy na pulang mata. Isang aswang. Kinabukasan, may malaking sabong sa kabilang baryo. Lumayo si Lolo Badong at isinabak si Itim. Nang magsimula ang laban, tila hindi pantay ang laban. Walang kalaban-laban ang manok ng kalaban. Sa isang iglap, sinunggaban ito ni Itim at hinigop ang dugo nito bago tuluyang nilapa ang buong katawan. Nagsigawan ng mga tao. Ang iba'y napaatras sa takot. Pero si Lolo Badong ay hindi natinag. Pinulot niya si Itim at ngumiti ng malamig. Walang tatalo sa aking manok, aniya. Ngunit may isang matandang lalaki ang lumapit kay Lolo Badong. Siya si Mang Elias, isang kilalang albularyo sa baryo. Alam ko na ang sekreto mo, Badong, wika niya. Oras na para tapusin ito. Umugot ng isang bote ng banal na langis si Mang Elias at ibinuhos ito kay Itim. Biglang nagliyab ang katawan ng manok at sa halip na isang sabongero, isang matandang aswang ang biglang lumitaw sa kinatatayuan ni Lolo Badong. Siya pala mismo ay isa ng ganap na nilalang ng dilim. Nagkagulo ang mga tao at sa huling pagkakataon, bago tuluyan ng lamunin ng apoy, narinig nilang bumubulong si Lolo Badong. Hindi ito ang katapusan. Babalik ako, babalik ako. Makalipas ang ilang buwan, mula nang masunog si Lolo Badong at si Itim, nagbalik sa katahimikan ang baryo. Pero hindi nagtagal, may nagsimulang mawala muli. Unay mga hayop, tapos isang bata, at isang manginginom na hindi na nakauwi isang gabi. Ang sabi ng ilan, baka bumalik si Lolo Badong. Pero paano? Siya mismo ang nakita nilang natupok ng apoy. Isang gabi, si Gardo, ang apo ni Lolo, ay naglalakad pa uwi. Nang may marinig siyang tilaok ng manok
mula sa lumang kamalig nila. Nahandaan siyang lumapit. Hinawakan ng siradora ng pinto at dahang-dahang binuksan ito. Sa loob, isang malaking pugad ng putik at buto ang nakita niya. Sa gitna nito, may isang bagong manok na kulay itim. Mas malaki at mas mabangis ang itsura. Mas maliwanag ang pulang mata nito. At ang mga kuko nito ay parang pangil ng halimaw. Nang akmang tatakbo si Gardo, biglang nagpakita sa harap niya ang isang anino. Isang matandang lalaking nakangisi. May dugo ang bibig at mahahabang kuko. "Apo ko, sabi ko sa'yo, babalik ako." Si Lolo Badong, pero hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay tuyo at kasing itim ng uling, at ang kanyang matay tila butas na naglalagablab. Sa takot ni Gato, nagsumbong siya kina Mang Elias, ang albularyo, at sa mga matatanda ng baryo. Alam nilang hindi ito matatapos hanggat hindi nila tuluyang winawasak ang halimaw na bumalik. Dumating ang gabi ng bagong sabong. Alam nilang si Lolo Badong ay magpapakita roon, kaya't naghanda sila. Sa gitna ng laban, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa sabungan. Naramdaman ng mga tao ang malamig na simoy ng hangin at ang pagtilaok ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng madilim na arena, may nakatayo si Lolo Badong, hawak ang kanyang bagong manok. "Walang makakatakas sa akin." At sa isang iglap, ang manok ay lumipad, lumaki at naging isang dambuhalang nilalang. Isang halimaw na kalahating manok at kalahating tao, na may pakpak na puno ng patay na balahibo. Ang sigaw ng mga tao ay naghalo sa sigaw ng halimaw. Pero hindi umatras si Mang Elias. Inilabas niya ang kanyang bote ng banal na langis at itinapon ito kay Lolo Badong at sinindihan gamit ang isang kandila. Muling nagliyab ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, kasabay niyang nasunog ang sabungan. Sumabog ang kahoy at bubong, at sa gitna ng apoy, narinig nilang muli ang nakakatakot na boses ni Lolo Badong. "Babalik pa rin ako." Nagkagulo ang mga tao. Tumakbo palabas ng nasusunog na sabungan at iniwan ang gumuguhong lugar. Nang bumagsak ang huling bahagi ng bubong, nawala ang tilaok ng manok at ang halakhak ng matanda. Simula noon, wala nang narinig ng kakaiba sa baryo. Pero ang sabi ng ilan, tuwing hating gabi, kung makikinig kang mabuti sa hangin, maririnig mo ang mahinang tilaok ng isang manok na hindi dapat nabubuhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.